Datapwat ngayoy nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ito yan pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Walang pananampalataya, hindi ka magiging kalugod-lugod sa Diyos. Basahin natin ang 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kung walang pananampalataya, hindi makakalugod sa Diyos. Kailangan may pananampalataya. Kung walang pag-ibig, mawawalan ng kabuluhan pati pananampalataya. Kailangan may pag-ibig. Kailangan din may pag-asa. Kasi pag may pag-asa, nagpapatuloy ka. Pag nawala yung pag-asa, wala na, desperado ka na, hindi ka na magpapatuloy. Stress ng unang buwan. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa Kanya ay naglilinis sa Kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Kailangan may pag-asa. Kaya pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, yun ang sapat, kapatid. At kasama na ron sa pag-ibig sa Diyos, yung pagsunod sa Kanya, yung pagtalima sa Kanyang utos. Kung sinabi niya na pumasok ka sa kapatiran, umanib ka sa iglesia, kasama sa utos yon, kung may pag-ibig ka sa Diyos, gagawin mo rin yon. Nasa 12 yun ng Roma, versikulo 9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisalig kayo sa mabuti. Yung pag-ibig, pagka nasa sayo yon, ay hindi ka sasali sa masama, sasama ka sa mabuti. Hahanapin mo yung mabuting samahan, sasanib ka ron. Samahan mo talaga yung mabuti. So, yung tanong mo, sapat na ba yung paggawa ng mabuti? Hindi sapat yun. May mga iba pang kinakailangan para maging sapat ang ating gagawin sa Diyos, yung pananampalataya, yung pag-asa, at yung pag-ibig.